In Osam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Hingala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang mga tudod sa kaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, 300 ka similya sa Bakhaw gipang tisok sa coastal area sa Barangay Tinago. Fire Prevention Month 2026 gilusad sa Osami City Fire Station. Osamis nun gialerto sa BFP pag mabinantayon sa sunog o katalagman gipahugtan. Women's Month 2026 gisaulog. Rabies Awareness Month gipahinumdum sa City Veterinary Office. Public hearing sa tree planting proposed ordinance gisagup na sa plenaryo. One TV News Break. Ang karon sa detalyas sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. 300 ka similya sa Bakhaw gipangtisok sa coastal area sa Barangay Tinago, Osamis City. Malampusong gipahigayon ang usa ka pagpananom og Bakhaw dito sa mangrove area sa Purok Makiangayon, Barangay Tinago. Nining baguhay lang moabot o sa 300 ka mga Bakhaw ang natanong pinagi sa pagtinabangay sa mga residente obo sa pagpangulo ni Kagawad Papo Idoy. Kining kaliyukan gipasugdahan isip tubang sa panginhanglanon nga mapalig-on ang depensa sa kinayahan batok sa kalamidad, kaluwasan sa mga lumulupyo, pagpugong sa pagbanla sa yuta, erosyon o ang pagpanalipod sa mga balay ngadol sa baybayon, pagpreserba sa kinayahan, pagpalambo sa ekosistema sa kadagatan nga nagsilbing puyanan sa mga isda o uban pang mga lamang dagat. Kini nga inisyatiba na himong posible ubos sa liderato ni Barangay Kapitan Ricky R. Puentes uban sa hugot nga suporta gikan sa lokal nga pangangamhanan sa Osami City pinagi sa aktibong pagdumala ni City Mayor Sam Norman G. Puentes pinagi sa susama nga mga proyekto. Mas gipahugtan pa sa Barangay Tinago ang ilang kampanya alang sa usa ka luwas ug lunsay nga komunidad nga andam moatubang sa mga hagit sa panahon. One TV News Break. Samtang Fire Prevention Month 2026 gilusad sa Osami City Fire Station. Opisyal nang gisugdan sa Bureau of Fire Protection Osamis ang usa ka bulan nga serye sa mga aktibidad alayon sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month 2026. Tipik og bahin sa kick-off kon seremonya sa pagsugod sa mga aktibidad mao ang pag-host sa flag raising ceremony sa Osami City Hall o motorkada libot sa sentrong bahin sa siyudad. Marso 2 ang kick-off sa usa ka bulan nga aktibidad sa Osami City Fire Station. Giabagan usab kini sa mga fire volunteers sa Osamis, labi na sa sektor sa mga negosyante sa Osamis o ang Asin sa Osamis Administration
ilabi na sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Batud pa ni Usami City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaruya nga walay paglubad ang ilang pagpahinumdum sa publiko nga kanunay mag-amping o magmabinantayon sa paggamit og kalayo. Apan mas gitahasan sa ahinsya og dakong pagtagad ang bulan sa Marso. Umikan kay niining bulana ang pinakataas og talaan sa mga insidente sa sunog sa tibok nasod gumikan sa taas nga temperatura. Wala usab kalimti sa City Fire Marshal ang pagpasalamat sa Asenso Usami sa administration gumikan sa mapadayunong suporta sa Usami City Fire Station bisan sa unsang tabang labi na sa lohistika og pasilidad. Ang plano sa pagpahimutang og fire substation ng syudad natagan na kini og katumanan pinagi sa pag-install og substation sa Gango og Barangay Aguada aron sa tuyo nga mas mapadali ang pagresponde kung adunay hulga sa sunog. And please do not be troubled, for all these things must come. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, there will be great pestilences, and there will be earthquakes and more earthquakes to come. So we in the Bureau of Fire Protection are helping the community to aware. Kaya mamaya we will conduct motorcade to aware the Usamisnon that be watchful and be ready for these disasters. Pasalamat ko sa akong partner, Sir Dondon Guangco, nga wala pa'y disaster, gapangita namin disaster, bumbero palakpak. The BP right now, gentlemen and ladies, we will intensify the conduct of fire safety inspection, especially in all structures of Usami City Fire Station. Palakpak sa mo tanan, please. Please help us. We cannot do this in our own. We need your help. One TV News Break. O sa misnon, galerto sa BFP pagmabidentayon sa sunog o katalagman gipahugdan. Osamis City, gibuksan sa Bureau of Fire Protection BFP Osamis ang pagsahulog sa Fire Prevention Month karong Marso pinagi sa usa ka mabulukong flag raising ceremony sa City Hall. Din gipasugdahan ang panawagan alang sa mas luwas o mabinantayong komunidad. Ubos sa pagpangulo ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaruya, gipadangat sa BFP ang ilang tinuod nga misyon, ang pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan. Sayang mahinungdanong pagigpulong gipasidunggan ni Villaruya ang hugot nga suporta ni Mayor Sam Norman G. Puentes o Vice Mayor Simplicia Bibineri, City Council members, gabaoy kasing-kasing sa kalampusan sa mga programa sa kaluwasan sa dakbayan. Pangandam batok sa katalagman gihatagan og gibugaton ni Villaruya nga ang henerasyon ang henerasyon karon puno sa mga hagit gikan sa mga kalamidad sama sa linog hangtod sa mga krisis sa kalibutan. Isip tubag gipahibalo sa opisyal ang mosunod nga mga lakang, intensibong inspeksyon, pakusgan ang pagbisita sa mga establishmento aron masiguro ang fire safety standards, public awareness, ang pagpahigayon og motorcade aron pukawon ang panimuot sa mga usamisnon nga magbinantayon sa tanang higayon. Community resilience ang panawagan alang sa panagiusa tungod kay ang kaluwasan dili lamang tahas sa BFP kundi responsibilidad sa matag lungsuranon. God is a consuming fire, panapos ni Villaruya dungan sa pag-awhag sa tanan nga magsalig sa labawng makagagahom. Samtang naghimo sa tagsa-tagsa ka parte sa paglikay sa sunog. Ang maong kalihukan nagsilbing ligon nga pahinumdom sa mga usamisnon ang kaluwasan magsugod sa pagtinabangay. We will inform the public that there will be a series of fire drills and
we will inform all the barangays that we will conduct OLB, house-to-house inspection, if possible. And then open house, this coming March 4, we will have a open house showcase. Then showcasing the firefighting equipment and vehicles. Ang ato ang mga i-demonstrate na to ang skills sa atong Special Rescue Force because we have established Special Rescue Force sa ato ang provincial office, and we will ask our provincial Fire Marshal, ang atong very supportive na Fire Marshal Senior Superintendent Greg Elbambo. We are so very fortunate, sir, that we have a very generous and very supportive Honorable Mayor. Not only our Honorable Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes is so very generous and supportive sa BEP. At the same time, ang ato ang Governor, Governor Henry Omenal. And of course, these two siblings, Honorable Sancho Fernando Ando Omenal and Attorney Henry Indy F. Omenal Jr. We are, just like gahapon, ang atong activities, gi-providean mi sa atong local government headed by our Honorable Mayor Attorney Sam Norman Fuentes. So, grabe ang iyang suporta and mo na siyang kami malipayon kami no, sa BEP Osami City for his generosity and his support. 100% support sa BEP Osami City. One TV News Break. Women's Month 2026 gisaulog. Ubay-ubay nga mga nasudnong kalihukan ang gikatakdang sa ulogon ining bulan sa Marso. Atol sa lahing flag raising ceremony sa Osami City Hall, gipahibalo ni City Social Welfare and Development Office Officer in Charge Raji Gomez nga layon sa nasudnon nga kalihukan aduna usay lokal nga mga aktibidad ang himuon sa buhatan nga pag-aapilan sa mga women's association sa syudad. Ang mga aktibidad nga gikatakdang ipahigayon sa CSWD napahibalo na sa buhatan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Iyang gipahinumdum nga ang kababayenan adunay dakong tahas sa katilingban, labi na sa pamilya nga gialagaran nini o kinahanglang mapahimudsan usab nini ang mga katungod o mga benepisyo. Dugang paniya nga ang main theme sa National Women's Month celebration nining tuiga mao ang We for Gender Equality and Exclusive Society o gisundan usab sa sub-team nga Live Like the Babaylan Pilipinas. Good morning everyone to our City Mayor, Mayor Sam Norman Fuentes, and the rest of the City Council, of course, headed by our ever-dynamic, the mother of the City Council, City Vice Mayor Simplicia Bebeneri, and to our Committee Chair of the Social Services, Honorable Lorly Fuentes Cipres. To all department heads, especially the women department heads, a round of applause for them, and to all my fellow public servants, good morning. As per Proclamation number 227 series of 1988, March is declared as the National Women's Month. So for this, we have lined up activities will be posted and announced soon sa ato ang LGU. And for the Women's Month, the main theme is We for Gender Equality and Inclusive Society, with the sub-theme Lead Like the Babaylans Pilipinas. To the women in front of you, at your back, at your side, kindly tap their shoulders and say, "Babae, mabuhay ka." And give them a hug, please. Once again, Happy Women's Month to all of us. Good morning. One TV News Break. Samtang Rabies Awareness Month gipahinumdom sa City Veterinary Office. Giobserbar usab nining bulan sa Marso ang Rabies Awareness Month. Sa ulahing flag raising ceremony sa Osami City Hall, gipahinumdom ni City Veterinary Office Officer in Charge Dr. Lorgius Caliao nga ang bulan sa Marso
kinahanglang magbantay sa mga iro ug iring. Gumikan kay niining bulana usab ang pinakadaghang insidente sa dog bite ug cat bite. Iyang gipasabot nga butala og mas taas nga insidente sa paak sa iro ug iring ang bulan sa Marso gumikan sa taas nga temperatura hinungdan nga ang ilang presensya ana gawas sa balay sa mga dapit nga arang makapabugnaw sa ilang lawas. Iyang gipaklaro nga ang rabies dili inborn sa iro og iring apan mahimo sila nga makakuha kung sila mapaakan og susama nila nga kerer na og rabies. Alayon sa Rabies Awareness Month ang buhatan sa City Veterinary Office ilalom sa approval usab og suporta sa buhatan ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Padayong naghatag og libreng anti-rabies vaccine partikular sa ilang buhatan nga na sa taas sa merkado publiko og padayon usab ang ilang pagbisita sa mga barangay og mao kini ang mga barangay nga ilang bisitahan sulod nining bulana. Ang barangay Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Kabinte, Embargo, Gutukan Jut og barangay. Ang atong tema karon nga tuig sa Rabies Awareness Month is Rabies Free na Pusat Aso Kaligtasan ng Pamilyang Pilipino. Rabies awareness is very necessary kay daghan pagyud kaayong mga myth about rabies. Just like for example, ang uban mo ingon basta iro og iring naa ginay rabies, labi na itoy. That's not true. Ang atong iro ug atong iring wala gina sila'y rabies. But they can acquire, they can be infected. That's why karong March atong pabukunahan ang atong mga iro ug atong mga iring para dili matakdan og rabies. So, for the whole month of March, ang atong opisina sa public mall sa second floor, magbakuna ta, libre. Iro og iring, walay non-break. Tapos, sa mga barangay sa layo-layo, muadto mi sa Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Kabinte, Embargo, Gutukan Jut og Labinay. So, atong ugalion labi na sa month of March nga magpabakuna para kada tuig dumdumo nato nga March magpabakuna kita di ta kalimot. So 3 months old nga puppy pwede na bakunahan og iring. One TV News Break. Public hearing sa tree planting proposed ordinance gisagop na sa plenaryo. Gisagop na sa plenaryo ang mga butang natuki sa public hearing labot sa tree planting proposed ordinance nga giduso ni Environment Committee Chairman Honorable Juanito Junjun Sakin. Gipaningkamutan sa Joint Committee nga adunay mahitabong deliberasyon o maaprubahan kini sa ikaduhang pagbasa. Apan gihulat pa sa konsiho ang position letter sa mga tulunghaan o guban pang mga stakeholder alang sa pinal nga komentaryo o sentimento. Sa sugyot balaod nun o kiniusap ang basihan sa himuong koreksyon sa proponent alang sa patas o epektibong implementasyon pohon sa ordinansa. Sa final approval sa maong proposed ordinance, may tabo usab ang pagbinayluay og mga maayong idea og sugyot sa mga sakop sa konsiho. Isip environment advocate og nagdala sa komitiba sa kinayahan, giduso ni Honorable Junjun Sakin ang maong sugyot balaod nun. Aron sa tuyo nga padayong mamintinar ang pagpanalipod sa kinayahan, mas sustener ang rehabilitasyon sa kalasangan o pabiling mapreserbar ang tanang kinabuhi sa kinayahan o biodiversity. The laudable ordinance from Honorable Sakin. Thank you very much for this proposed ordinance and I hope this will push through. Noted by the Chair. Thank you, Honorable Chair. This invitation will wait on the final version of the ordinance of Honorable Sakin after the submission of all the procedures of all colleges and their stakeholders. After the time that Honorable Sakin will be able to
Okay. revise his ordinance to suit the different versions being submitted by all stakeholders, Honorable Sir. Move then motion to concur, adopt this joint committee report dated February 1926 for approval of the House body up to the second and final reading, Honorable Sir. One TV News Break. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Mao kadtong hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV, News Break Misamis Occidental. Akong mga pagtibaya o pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsor nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa atong mga sponsor sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, Luyo sa Public Mall, Purok Uno, San Roque, Uzamis City. Max Ritz Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o gupan pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Sabor, Soy Sauce, Cayenne Vinegar, and Banana Ketchup. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanyo, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tommy ang muingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.